Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 19, 2025. Patuloy nga pong umiral sa ating bansa yung northeast monsoon na apektado nga po niyan ang Northern Luzon, habang yung shearline naman ay apektado po niyan ang parte ng Central Luzon. At dito nga po sa may parte ng Metro Manila, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi pa ng Mindanao, apektado naman po yan ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At yung ITCZ naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado naman po niya ng parte ng Mindanao at dito nga po sa parte ng Palawan. Asahan nga po natin may mga pag-ulan po tayong mararanasan dyan, ganun din nga po dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon including Metro Manila, may mga isolated rain shower po tayo dyan. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, patuloy nga po na makakaranas pa rin po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng mga katamtamang pag-ulan. Pero dito po sa parte ng Mindanao ay posibleng may mga malalakas na pag-ulan. At asahan din po natin magkakaroon ng possible low pressure area o sama ng panahon dito naman sa may parte ng South China Sea at dito po sa eastern section ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 20, so expected natin patuloy nga po na nakakaapekto ang shearline sa ating bansa at pati ang northeast monsoon, pati itong ITCZ. Pagdating naman po ng November 21, same scenario pa rin po yung makakaapekto sa ating bansa. Dala pa rin po tayo ng payong para po sa mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan. By November 22, so expected natin mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa parte ng Northern Luzon. By November 23, dito nga po sa ating ITCZ may possible low pressure area na mabubuo pero mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng November 24, tuloy-tuloy pa rin po na makakaapekto sa ating bansa yung northeast monsoon, easterlies at itong ITCZ at yung posibleng low pressure area na nakapaloob nga po sa ating Intertropical Convergence Zone. By November 25, expected natin mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa parte ng Visayas, dito po sa Bicol Region, Palawan at hanggang dito nga po sa parte ng Northern Luzon, Eastern section ng Central and Southern Luzon. By November 26, asahan nga po natin patuloy pong lalakas yung ating amihan at yung pagsasalubong nga po nung dalawang hangin, yung amihan at easterlies ay yan naman po ay magdudulot ng pag-ulan sa gitnang bahagi ng ating bansa. Ito po yung shearline na magdudulot ng pag-ulan dito nga po sa parte ng Metro Manila, Quezon, Polillo Island, Mindoro Provinces at ng Palawan. By November 27, bahagyang aangat yung ating shearline. So expected natin mas magiging maulan sa may parte ng Northern Luzon. At pagdating naman po ng November 28, dito po sa may labas ng ating bansa magkakaroon ng sama ng panahon o low pressure area. By November 29, ito po ay posibleng maging tropical depression or mahinang bagyo. At ito naman pong isang low pressure area ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng November 30, posibleng maging bagyo nga itong sama ng panahon na nasa labas ng ating bansa at patuloy nga pong makakaapekto sa ating bansa yung northeast monsoon at yung shearline. At asahan na rin natin itong low pressure area ay magdudulot din po ng pag-ulan sa eastern section ng Mindanao. By December 1, posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong low pressure area. And then pagdating po ng December 2, yung low pressure area as of now mababa pa rin ang chance niya na maging isang bagyo pero mag-i-enhance po ng pag-ulan yan dito nga po sa may parte ng Bicol Region at ng Visayas dahil nga sa pagtulak naman nitong ating
shear line na makakaapekto sa ating bansa. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.